ang itatopic natin naduwag si Biason, tapos isama natin yan pero title natin talaga is Mayor Tulong po lulusob ngayong gabi ang mga demolition team. Okay, ito na po mga gabi mga katoto. Ako po ay nagla-live sa ngayon, napaka-importante lamang po, napaka-emergency. At nais ko sana kung sino nakarinig nito, i-share ko nga to kay Mayor Biason kasi siya ang ating tatawagin eh. I-share ko kay Mayor Biason. Kay Mayor Rofi Biason. Hello. Ito na tayo, no? Mga kababayan po namin ay si Juan Paulo, Brad, good evening. At saka let's be friends. Si Ryan Jet, Rofi Biason. Ito, i-share ko sa inyo. Si Rofi Biason po ay maisalarawan ko na isang mayor na kulang sa political will at hindi siya decisive. May takot sa dibdib, may daga sa dibdib. Hindi niya kayang tulungan ang mga tao doon sa mga constituent niya sa Kupang, Barangay Kupang, Antipolo sa kilometer 22. Hindi niya kayang tulungan. Ang kanyang pinatawag niya meeting, in fairness to him, pinatawag niya sa meeting yung mga didemolis, yung mga nademolis na at saka i-demolis pa lang daw kuno bukas, pero lulusob daw ngayong gabi. Kaya ako napatawag din kay Rofi Biason, please magpadala ka po ng pulis na magbabantay na ibang mga demolition men na papasok doon sa kanilang lugar. Diyan po sa kilometer 22 sa barangay, sa Immaculate Conception Compound na mula pa noong 1990s nandiyan na sila. So, lulusob daw yung mga tao, ng Ayala Integrated Steel Manufacturing ang headquarters nito ay nasa Novaliches sa Quezon City. At ang may-ari po nito ay si Ricardo Cheng, ang siyang gusto magpa-demolish sa mga tao. Na-demolish na yung katabi ng compound na Acero compound, ay hindi pa siya kontento at ipa-demolish pa rin niya yung mga taong nakakatira doon po sa Immaculate Conception Compound. Mayor, at hinihingi ko po ang tulong ninyo kasi yung ikaw lamang ang pwedeng tumulong. Magpadala po kayo ng pulis, magbabantay sa Immaculate Conception Compound at may lulusob daw. Illegal po ang demolition sa gabi. Lulusob daw ngayong gabi. Lulusob. Kayo na mga taga-Ayala Integrated Steel ay siguro kukontrahin na natin yan. Anong kayo magagawa natin dito? Ang Ayala Integrated Steel ay magpapakuan na nagpapademolish. Tapos may sheriff sila nakuha. Ang pangalan ng sheriff ay si Bernard Brian R. Ariola. Kamag-anak ko pa naman, mga Ariola kasi, mga kadugo ko eh. Hoy, Mr. Bernard Ariola, hindi ako mangimi, ipapailan ka na ng kaso sa GIO. Ay, Nemi, maghanda pala kayo. Ay, si Darna pala, Darna. Maghanda kayo, gagawan ko kayo ng reklamo bukas. Magsampa kayo ng kaso sa Judicial Integrity Office doon sa Supreme Court laban kay Sheriff Bernard Ryan Ariola. Ang kasalanan niya, una, hindi siya tumutupad sa utos ng Republic Act 7279 o kung yung tinatawag na UDHALO. Bakit ano po yung UDHALO? Urban Development and Housing Act. Tapos, ang inuutos po sa Section 28 ng batas na yan ay ganito. Tagalogin na lang natin. Yung pinaka-importante na utos niyan, walang demolition kung walang relokasyon. Yan ay sinabi na ni Duterte noong araw na siya ay presidente pa. No relocation, no demolition. Parang security guard ba? No ID, no entry.
Parang Philippine Marines, no guts, no glory. Pero itong, ay, matindi naman ito talaga. Ang demolition na utos sa Section 28 ay kailangan office hours lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Basta araw na may office. Hindi po pwede sa araw ng Sabado. Hindi rin po pwede sa araw ng Linggo. Pero sa araw ng Sabado, may katwiran po na magreklamo yung mga taga-Asero compound dyan kasi Sabado sila pinasok ng giniba. So that is an act, that is an affront to the integrity and dignity of the Supreme Court of the Philippines. The Supreme Court has been established by the Constitution as the last bulwark of justice for the Filipino people. Ngayon, kung wala mapuntahan ng mga tao sa Supreme Court, sila dapat makahingi. Ang problema, may sheriff itong Supreme Court na si Sheriff Ariola na kumakatawan sa mukha ng Supreme Court, and yet ang kanyang ginagawa ay nang aapi, naglalabag sa kautusan ng Republic Act 7279 na ang dapat na demolition ay dapat magsimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi. Lahat ng mga demolition team members ay dapat may ID. Yan ang inutos. At ang lahat ng pulis ay mayroon silang tinatawag na picket line na hindi lang sila pwede lumampas sa linya na yan. Nakatingin lamang ang dapat ang pulis. Tapos ang kasunod na panareklamo utos na batas, kapag may inilabas na utos po ang kahit anong korte na para i-demolish, ay kailangan po bigyan ng minimum of 30 days at 45 days para makapaghanap ng relokasyon ng local government unit sa nakinakatawanan ng mayor. At katulong dyan ang National Housing Authority at iba pang mga opisina ng pamahalaan. Pero as if now, kulang ang gawa ni mayor. Pilit niyang napapakita na tinutulungan niya yung mga constituent niya na under distress ay hindi niya ginagawa. Bagkus, kinikwento po mayor, ang tindi po ng kwento na nung nakarang eleksyon ay nagbigay pa ng donasyon sa iyo si Mr. Ricardo Ching na may-ari ng Ayala Steel Integrated Manufacturing Corporation Incorporated. Tapos kaya pakitang tao lang po ang iyong pagkokontra sa demolition. Pero pwede mo pong gagawin, pwede mong harangan kasi unang-una illegal pong demolition na ito. Itong demolition po ito na gagawin laban siya sa ICC compound dyan sa kilometer 22 West Service Road sa Kupang, Muntinlupa ay isang dagok ito sa mukha ng Supreme Court. Bakit? Una, maliban sa mga paglalabag nitong sheriff na to na dapat respetohin niya yung pagpupulong, gumawa sa ng koordinasyon sa mga opisina gaya ng NHA, sa local government unit para ma-arrange, magawa ng paraan kung paano i-relocate yung mga biktima ng demolition. Hindi naman namin sa hinahangad na matigil ang demolition. Ang aming hinahangad lamang po, bago magkaroon ng demolition, ay ilagay naman sa ayos ang mga taong mawawala ng bahay. Alam natin ang bahay po, kung naging sa kanila yan, kung sila talagang may-ari niyan, that is protected under the Family Code of the Philippines and protected din sa Civil Code of the Philippines na nagsasabi, the family home can never be used to pay for debt. It cannot never be used because it is why it is the repository of all the memories of all the members of the family. Kagaya rin po yan ng isang teacher. Hindi siya pwede kunan ng chok para pambayad sa utang ng teacher. Hindi siya ka-engineer. Hindi rin pwede kunan ng T-square o kung ano pa para ipambayad sa utang ng engineer. Ganon din ang architect. Ganon din ang abogado. Hindi pwedeng kunan ng libro na ginagamit niya sa kanyang trabaho kung siya may utang. Hindi pwede kunan ng pambayad ang pambot ng fisherman para ibad lang sa utang niya. Ang farmer hindi rin pwede kunan ng kalabaw o plow para lamang pambayad sa utang niya. Ganon po kahalaga ang family home. So ngayon, itong mga taong ito na ididemolish ninyo ay nagiging illegal, naging dagok sa mukha at reputasyon at dangal ng Supreme Court. Bakit? Ito po ang dahilan. Ang primera bis na batas
sa rules of court na tinatawag, kahit sa Civil Code of the Philippines, nagsasabi, o kahit sa Batas Pambansa bilang 129, ang lahat ng korte sa Pilipinas, kapag RTC o MTC, ang iyong jurisdiction ay yung nangyayari lamang kapag pinag-usapan ay pag-aari, awayan sa kung sino may-ari ng lupa, kung sino ang dapat humawak ng lupa. Ang usapin po niyan ay dapat ilagay sa korte ng probinsya o ng lungsod kung saan makikita ang lupa. Ang tawag namin diyan ay real action. Kasi dalawang klaseng kaso, yung real case and personal case. Kung ang yung hinahanap, kung ownership, pag sinabi mo, may-ari ako ng Mactan, hindi sila Pulapo. Pag sinabi mo ganun, ikaw may-ari, that is the claim against the whole world. Kaya tinatawag na real action. Tapos, pag lahat na pag may titulo, real action, pag sinabi mo, Pilipino ako, that is a claim against the whole world. And that is what we call as real action. Ang personal action, kung ang iyong hinahanap lamang, pabayarin mong isang tao o dalawang tao, specific na mga grupo ng tao, yan ang personal action. Ngayon, sa batas natin sa Supreme Court, sa Rules of Court, at saka sa batas sa Batas Pambansa bilang 129, na ipinasa noong August 14, 1981, ay nagsasabi na kapag ang usapin sa kaso ay patungkol sa kung sino may-aring lupa, dapat doon mo isasampa sa lungsod o lalawigan kung saan makikita ang korte. Sa kasong ito na i-demolish ngayon, ang lupa nila ay makikita po sa Barangay Kupang, Muntinlupa City. Ang Muntinlupa City noong November 15, 1981 nang isinampa ang kasong yan ay mayroon ng RTC Muntinlupa. Bagkus, dapat isinampa ng Domingo Realty na kung saan yan ang nagbigay ng kaso ng binenta niya sa Ayala Steel Manufacturing Corporation Incorporated, ay dapat doon sila sa RTC Muntinlupa magsampa. Kasi mayroon ng RTC Muntinlupa noong August 14, 1981. So nagsampa sila noong November 15, 1981, dapat doon. Kasi ang ginawa, sinampa sa Pasay City. So anong nagkaroon ng walang jurisdiction ang Pasay City sa jurisdiction, sa territorial jurisdiction. Kapag pinag-usapan kung sino dapat may-ari ng lupa, sino dapat ang maghawak ng lupa, yan po, at saka interest sa lupa. So dapat doon yan sa Muntinlupa sinampa. Bagkus, bakit napunta sa Pasay? At ang nangyari nung sinampa yung kaso sa Pasay, ang nangyari, hindi po naging full-blown ang trial. Walang full-blown trial na nangyari. Bakit po? Kasi po, ang nangyari, yung nagsampa ng kaso at yung kinalaban sa kaso na si Antonio Acero, si Victorio, si Pedro Victorio, at saka yung isa pa, ay nagkaroon sila ng compromise agreement. Tinapos lamang nila ang kaso sa isang agreement. So walang trial na nangyayari. Ang problema nito, natapos din kaso, ang kinasuhan lamang ang defendant yung si Victorio, si Acero, at saka yung isa. So ngayon, hindi nakalagay dyan ang pangalan ng mga i-demolish ngayon. Dapat ilagay nila ang pangalan ng mga nadidemolis ngayon kung gusto nila na tanggalin ang bahay. Kasi balik po yan sa ating numero 1, pinakamataas na batas sa human rights na Section 1, Article 3, Bill of Rights yan. Nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Ang ibig sabihin, kung may bahay yung mga taga-ICC compound o taga-Acero compound o taga-sino man dyan, ay hindi po pwede na gibain ang bahay nila kung walang proseso ng batas. So ngayon, ang ginawa po ng RTC Pasay ay sila-sila lamang nag-uusap, yung judge, yung si Mr. Antonio Acero na grupo, si Ayala Steel Manufacturing Company or Corporation Incorporated, sila-sila na nag-uusap. Hindi nila pinatawag ang lahat ng mga tao na nakatira doon na may mga bahay na doon. Bakit? Yan po ay dagok yan sa Supreme Court. Ibig sabihin po, magkukos ng injustice ay walang iba kundi Supreme Court. Nakakahiya po. Kung nakikinig po kayo mga justices, sa ngayon ay gagawan nyo ng paraan po yan.
dapat marinig din ito ni Chief Justice Alexander Gismondo kasi nagbibigay ito ng masamang pangalan, batik sa Supreme Court. Kasi kayo may control sa inyong korte. So paano mangyayari na magkaroon ng kapangyarihan ang Pasay sa lupa, sa Muntinlupa? Parang ginagawa mo lang, sa New York ang judge, sa Pilipinas ang lupa. Parang ganon, gusto niya ipatupad ang decision ng New York judge sa lupa sa Pilipinas. Hindi po pwede mangyayari yan. So ngayon, kung hindi pwede mangyari, nagtatanong ako sa sarili ko nung binasa ko yung kaso, bakit hindi ito pinakialaman ng Supreme Court gayong nakaabot na ito sa pamamagitan ng apila sa Supreme Court? Ang nakita kong dahilan, sapagkat hindi ito kasama sa issue na hiningi sa Supreme Court na decision ng Supreme Court, hindi na ginalaw ang issue kung may jurisdiction nga o wala yung Pasay RTC. So kung ganon, walang katwiran ang Pasay City na parang ipapatupad na i-demolish mga tao riyan. Pangalawa, may kasalanan ng sheriff. Bakit po? Bakit hindi sinumbong ng sheriff sa korte ng Pasay na mahigit 100 na pala ang bahay diyan? Nakakuha po ako, nag-download po ako ng Google Bisaya kasi ako, Google Earth shots na nagpapakita na noong April 28, 2004 na shot ng satellite ng Google ay mayroon ng puno ng bahay ang lugar. Nang ibig sabihin, noong 2004 hindi nila alam na may kaso, punong-puno na ng bahay ang lupa ang lugar. So ibig sabihin kung puno ng lugar, obligado ang korte na dapat padalhan ng summons o sabina ang mga tao na nakatira sa mga bahay na yon. Bagkus, natapos na lang hanggang sa pinakahuling utos ng korte na i-demolish, wala man lamang ang sheriff pinakita na sino bang apektado dyan. Ito na mga judge ng mga ugok, pasensya kayo mga judge ng mga ugok ng tawag ko sa inyo, may konsensya naman kayo. Alam nyo na may mga tao na maapektahan kahit hindi pa sila may-ari ng lupa, importante may maapektahan, ayusin para ilipat. So ngayon, ang problema natin sa ngayon ay nakarating na tayo sa ngayon na nag-utos ng Supreme Court, ng korte, ng bababang korte, noong 2023 pa ito na utos pinapatupad ngayon ng sheriff na hindi alam ng judge pinapatupad niya. Ang kasalanan niya ay una, hindi niya sinabi sa korte na marami palang tao nakatira doon. So ngayon, ang isa pang kasalanan nito ng korte at ng sheriff, mayroong batas sa Civil Code of the Philippines, Article 448, na nagsasabi that those who have built their houses in good faith or without knowledge of any falsity in the lot where they are building their homes are considered as houses or building built in good faith. Kung ang mga building ay pinatayo ng mga inosenteng tao, walang kaalam-alam. Kasi ang mga tao sa ICC, ganon din mga tao niya katira sa I0 compound na katabi, at saka iba dyan, ay ganito nangyari. Ang paniwala nila na totoo na ang may-ari ng lupa ay si Joaquin Landrito. Ngayon si Joaquin Landrito, nakita ko meron siyang tinatawag na sales certificate, parang sales patent. Kasi binenta sa kanya ng panahon noon 1913, hindi pa 1913 po, binenta sa kanya ang area niya na 2.4 hectares. At nang binenta sa kanya, binigyan din siya ng original certificate of title. So ngayon, yung pagbebenta ng titulo sa kanya, yan po ang pinagbasihan nitong nakatira sa ICC at saka sa Acero. So ang paniwala nila, ang may-ari talaga si Joaquin. Ngayon, kung paano nailipat sa pangalan ng Ayala Steel Manufacturing Corporation Incorporated ay hindi natin alam. Hindi ko rin alam. Pero isa lang ang puntos ko dyan, na ibig sabihin po, in good faith sila nagpatayo nung sinabi yung si Rodolfo Pangan na attorney in fact ng mga Landrito, yun ang nagpayag sa kanila na tumira sila dyan sa pamamagitan ng upa at pinayagan sila magpatayo ng building. So ibig sabihin, hindi sila guilty sa pagpatayo ng building. Ang iniisip nila, ang may-ari ng lupa ang kanilang kausap. So, fast forward tayo, nitong 2015 na lamang nila nalaman na iba pa na pala may-ari ng lupa. Bagkus, sa batas, hindi pwedeng ipag-iba ng korte ang mga bahay na pinatayo na inosente.
So ngayon, isa dapat sana nalaman na sana ng korte yan kung ang sheriff ay ginawa niya yung kanyang trabaho. So dahil sa ganoon, kailangan ko sana nakikinig si Mayor Biason ngayon at ang kinikwento ko po, yan po mga real legal issues at may karapatan ang mga tao diyan na mananatili. Pwede naman nila papag-usapan yan, pero antay lang muna. Pwede naman yung i-demolish yan, pero antay muna, pakinggan nyo muna sila. Yung sinasabi ni Voltaire na pinag-aralan ng lahat ng mga estudyante sa law school, sinasabi, pinakaunang na pag-aralan namin ay si Voltaire na sinabi niya, strike but hear. Yon, patayin mo ako pero pakinggan mo muna ako. Yan pong essence ng due process. So dito, walang due process nangyari. Yung mga abogado na nagtutulong sa kanila ng una, nagsampa pa ng motion sa branch 115 ng RTC Pasay para titingnan ang kanilang sitwasyon, para isama sila sa kaso, para tanungin kung anong katayuan nila, para alamin ng korte kung ano ba talaga, bakit kayo nandyan? Paano kayo nakapagpatayo? Para kung malaman ng korte, alam na ngayon ng korte kung anong gagawin. But then, the problem is, yung court mismo na si Judge Badiri ay tinanggihan niya yung motion to intervene. Ang kanyang katwiran, which is, totoo naman, nandiyan naman sa rules of court na nagsasabi, kapag tapos na ang kaso, wala na, hindi na pwede mag-intervene. Hindi na pwede sumali. Totoo, tama ka. But then, it is not an intervention in the case that was being sought. Ang hiningi, ang intervention sa pagpatupad ng desisyon sa kaso. Hindi yung kaso ang hiningi ng intervention, baka palang matalo sila sa kaso na walang kamalay-malay. Ang kanilang hiningi, paano ipapatupad sa amin yan na hindi namin alam yan. Kaya bigyan nyo kami pagkakataon na isama nyo kami para mapakinggan nyo ang aming totoong sitwasyon kung bakit kami nandito. Biro mo, 200 houses ang nandoon nakatayo. Tapos ganun-ganun nyo lang kasi kasimple magsisira. Tapos ang isa pang problema dyan na dapat erase sa Supreme Court, bakit? Kung si ibang mga tao magpapademolis, hindi pwede mag-demolish kung walang demolition permit. Dapat ikaw, sheriff, wala kang expertise, hindi ka civil engineer, hindi ka architect, para malaman mo kung paano gigiba ng bahay na walang masasaktan sakaling matumba bigla ang mga dingding na simento. Kasi ang lahat ng bahay dyan, puro pa mga simento. So with that, it is a big question to them. Anyway, whatever happens, winawarningan ko lang ang sheriff, whatever happens, nag-successful ka sa pagpagiba ng bahay, but then you will never escape the long hand of the law. The long arm of the law will eventually catch on you. Kasi kakasuhan ka namin sa Judicial Integrity Office. So ngayon, tatanungin ko si Darna kasi siya nakatanggap ng pasabi na ngayong gabi habang nag-uusap tayo ay bigla na nanglulusob at gigibain mga bahay na sa gabi. Pakisabi, Darna, kung ano bang nangyari dyan. Ito, nasa microphone ko ang iyong boses. Sabihin mo na po. Okay po. Mahal namin na Mayor Yason, humingi po kami ng tulong sa inyo kasi may naririnig po ako na nagsusumbong din sa amin na ang sabi daw ni Sheriff ay ang sabi ni Sheriff kahit daw makulong siya, basta lang daw makapag-demolish na. At may guard na pumasok, bumili ng pagkain doon sa loob, sa Sitio Santo Niño. Ang sabi, sa gabi daw, sila ay magdidemolish. Akala ng mga tao dito, sa araw daw sila magdidemolish na binigay na schedule. Pero, ngayong gabi, aatakihin na raw nila ang aming mga bahay. So, Mayor, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Padalhan mo kami ng mga pulis na kung saan yung kakampin din namin. Hindi yung magbabantay na kung saan sila din na mag-aatake sa amin. Tulungan niyo po kami. Nagmamakaawa po kami. Ang dami na pong mga matatanda na umiiyak kagabi pa. Kaya Mayor, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Praying na
si God ay naandyan sa'yo. Kasi hindi naman kami ipinanganak, binigyan ng buhay na kung saan para ganito lamang. Alam ko na ikaw ay hipuin din ng Diyos dahil alam ko tao ka rin na katulad namin. Kaso nga lang, kami ay nasa laylayan lang kami. Kaya kami nananawagan na tulungan nyo kami dahil marami po ang maapektuhan dito. Kaya kami lubos na nanalangin na ang Diyos po ang bahala sa amin. Dahil siya lamang po ang makakagawa ng paraan kung paano namin matatagumpayan ang mga pagsubok na to sa buhay namin. Na kung saan na kami naman ay pinahintulutan ng totoong may-ari ng lupang ito. Ang kaaway nila ay hindi po kami. Kaya, Mayor, saliksikin mo muna ang mga bagay-bagay na yan na kung saan ang TCT ng bawat binibigay nila ay inyo munang saliksikin at ang TCT na nandito sa amin. Kaya ako lubos na nagpapasalamat o kami nagpapasalamat sapagkat kami ay inyong papakinggan. Sa ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sapagkat ikaw ay makikinig at magkaroon din sa amin ng awa sa tulong ng Poong May Kapal. Yan lang po. Sige, at least itatanong ako sa inyo. Sabi ko kanina mag-message na kayo kay Mayor Biason. Meron naman ng message kay Mayor Biason? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Basta mag-message sa kayo lahat yan na nakakinig. Yung mga taga Acero Compound, pinakiusapan kong grupo nila ni Nilda Lumtong na pakisabi na lang din doon. So, ito Mayor, ito na masasabi ko sa iyo Mayor Rofi Biason. Alalahanin mo po, you remember the heroics of your father, si Rodolfo Pong Biason. Wala siyang kasing katulad ng ibang mga politiko. Naging politiko lamang siya matapos siya magsilbi bilang Marine General sa panahon ni Cory Aquino. So sa panahon ni Cory Aquino, pinagtanggol niya ang pamahalaan ni Cory Aquino. Nagbuwis ng buhay ang maraming kasama niyang Marines. Kasama din sa tauhan niya na isang Medal of Valor awardee na si Colonel Kerubin. So, ngayon itong po mga sundalo natin ay kailangan po natin sila igagalang, Mayor. Kaya tatay mo yan, walang iba, napakaswerte mo, mayroon kang tatay na dakila at bayani. Kaya nakikiusap po ko sa iyo, Mayor Biason, gayahin mo po ang tatay mo na matapang nakipaglaban, sinusugal ang buhay sa mga kudita para lamang sa kaganapan para sa pagkipaglaban para sa bayan natin. Itong pagtutulong mo po sa mga constituents mo, lahat po sila ay bumoto sa iyo. Tapos iwanan mo sila sa kanilang parang pinautang ka lang nila sa kanilang boto nung nakaraang halalan. Ngayon, panahon na po, nagbabayad ka ng utang mo sa kanila. Pwede ba yan, Mayor? The only way that you can get is to stand up. Wala kang kaalalahanin, hindi po kayo i-contempt. Kung mayroong magkakaso sa ikupa-contempt ka, marami akong abogadong tutulong sa iyo. Tandaan mo, Mayor, nung ikaw ay commissioner ng customs, ako po yung abogado no nang sumampa ng kaso laban sa iyo at natalo yung iyong pagpalabas ng utos na bawalan ang mga media na pumasok sa customs. Nanalo ako diyan. Kaya because of that, you must remember, kung ibig sabihin po, hindi ko sinasabi na magaling kami mag-isip, pero kaya ka naming idepensa laban sa Ayala Steel Manufacturing Incorporated. Basta ganon, bawal po yung magpalusob ng demolition sa gabi. Bukas, hindi rin po sila pwede makapag-demolish
tayuan mo po, Mayor. Una, sinabi ko ng unang dahilan ay ganito. Ang RTC ng Pasay ay walang kapangyarihan o walang jurisdiction o walang authority na magdesisyon sa kaso patungkol sa pag-aari, patungkol sa kung sino ang dapat hahawak at sino dapat ang magkaroon ng totoong interes sa lupa. Bawal po yung korte na hindi ng syudad na hindi doon ang korte nakatalaga. Kagaya niyan, Pasay, dapat makialam ka lang sa Pasay City na mga lupa. At tapos itong dapat makialam dyan ay Muntinlupa. So sapagkat totoo na nangyayari na ang Pasay RTC yung siyang nagdesisyon, dapat man lamang you have that modicum of standing up for the right of the people. Nasa katamang katuwiran ka po kung harangan mo po yung tinatawag na demolition na inutos ng korte na hindi naman taga Muntinlupa ang korte. Ang tanging may kapangyarihan at karapatan para magsasabi kung ano ang dapat gagawin sa lupa sa Muntinlupa ay tanging korte lamang ng Muntinlupa. Next, ang kasong yan ay mahigit na po 10 taon nag-final ang idesisyon. Sinabi po sa ating Article 1144 ng Civil Code of the Philippines na nagsasabi ang lahat po ng karapatan na nanggagaling sa desisyon ng korte ay pwede mo lamang ma-invoke sa loob ng 10 taon. Paglampas ng 10 taon, hindi mo na pwede gagamitin. Kailan ba naging final and executory ito? 1982. At pangalawa, may iba pang tanong, 2007 o 2008, nagpalabas ang decision ng Supreme Court patungkol sa ibang issue. So, dapat ay 2018 ay wala na dapat yan. Hindi mo na dapat na ipapatupad yan. So, 10 years yan. Pwede mo yung gamitin ng kapangyarihan mo, Mayor, na tatayuan mo at hindi ka makukontempt of court. Number 3, ang dapat na may patunay na yung mga bahay dyan matagal na nakatayo ay at dapat na hindi sila pinadalhan ng sampina para sumagot kung bakit nandoon ang bahay nila ay isa pong sitwasyon na sila po ay third persons. Ang third persons ay hindi pwede apektahan ng mga kaso na kung hindi sila kasama sa kaso. Sapagkat alinsunod po yan sa tinatawag na pinakamataas na batas kahit sa parte ng mundo, lalo na sa mga democratic country na Pilipinas at Amerika, kung saan kaparihas lamang ang amendment sa constitutional rights sa Amerika at sa Pilipinas. Sinasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Kung sa Tagalog pa, Mayor, para maintindihan ng lahat, walang sinumang tao ang matatanggalan ng buhay, kalayaan, at kayamanan, at walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtanaw o pagtingin ng batas. At dapat dyan, ang alam mo naman, Mayor, na yung mga constituents mo na bumuto sa iyo ay hindi nakasama sa kaso. Ni isa sa kanila walang nakalista. Hindi sila binigyan ng pagkakataon na sumagot. Bakit kayo hindi tatanggalan ng karapatan dyan? Bakit kayo i-demolish? Wala po. Hindi po nadala dyan. Kaya pwede mong pagtayuan niya at hindi po kayo, Mayor, magiging bayani ka pa dyan kung tatayuan mo yung mga yan. Pero naman, ang problema ko lang, Mayor, kung totoo ba itong sinasabi, ay sa condominium dyan na tinatawag na Asia Enclaves, dyan sa kilometer 22 West Service Road, Kupang, Muntinlupa, ay meron ka daw unit dyan. Meron ka condo unit dyan, binigay ni Ricardo Cheng. Si Sheriff, sinasabi ng Sheriff Bernard Ryan R. Ariola, merong binigyan ka rin ng unit dyan sa Asian Enclaves. Kaya sinabi mo daw kanina lang, hindi bali na makulong ka, basta maipatupad mo na mapademolish mong lahat. Eh di kung gano'n man lang, kulang pagtukhang sa iyo, dapat ikaw na sana nagtukhang ni Duterte nung araw. Ganon din si lahat ng tumutulong diyan. So ibig sabihin po, ito po yung may corruption na nangyayari po dito. Bawal po sa batas, kahit sabihin pa ng Supreme Court, bawal po sa batas na i-demolish mo yung taong walang kaalam-alam. Bigla na lang sila may notice of demolition na hindi nila alam kung bakit. Noong nagpatayo sila, ulitin ko lang, sila ay nagpatayo ng bahay nila sa pamagitan ng bindisyon na binigay, sa pagpayag na binigay ng mga tagapagmana ni Joaquin Landrito. Ang nagbigay sa kanila
ng karapatan diyan ay si Francisco Landrito na anak ni Joaquin Landrito sa pamamagitan ng attorney-in-fact nila na si Rodolfo Pangan. So ngayon, kung ganon, ibig sabihin po, innocent builders in good faith sila sa ilalim ng Article 448 ng Civil Code of the Philippines ay hindi po pwede maapektahan ang mga taong innocent builders in good faith. So yun lamang po masabi ko, Mayor, sana Mayor ay magkaroon ka ng tapang na tayuan mo yung mga taong ito. Meron pa rin isa sa sinasabi, pag builders in good faith, hindi ka po pwede pakialaman. Next is, ang sinasabi ay 10 taon lamang po pwede may patupad ang desisyon. Kung ang desisyon ay no 1982 pa naging final at may panibago karugtong na issue na naging final sa desisyon ng Supreme Court noong 2007. So ngayon, ibig sabihin, 2017 or 2018 as the last day na pwede niyong ipatupad ang desisyon alinsunod sa batas na nag-utos na walang anumang desisyon ang pwede may patupad pagkatapos ng 10 taon na ang desisyon ay ginawad. Ganoon lamang po ang ating pag-usapan. Ano ba? Meron ka pang sasabihin, Darna? Wala na po. Yan. Inulitin mo ng panawagan na kay Mayor Biason. Kung makapal ang mukha niya, ilihaan naman niya, tanggalan niyang ilihaan niyang mukha niya para manipis-nipis naman. Ano pang isa pang sabihin mo, Lana? Wala na po. At saka isa pa na hinanap ko, testingan natin, this is a test case, ay dapat iharangan ni Mayor kasi walang silang demolition permit. Sa ilalim po ng National Building Code sa section 2 and 3, pinaparusahan ang sinuman magtatayo ng building na walang building permit, ang sinuman na magtatayo ng bakod na walang fencing permit, ang sinuman na magigiba ng building na walang demolition permit ng parusang 2 taon na pagkakulong at 20,000 pesos na fine. Ang liit, no? Yan po sa ilalim ng Presidential Decree 1096 sa panahon pa ni Senyor Marcos yan na tatay ni BBM. Dapat kung nakirinig dito yung mga tauhan ni BBM, makialam na kayo. Ang mga tauhan sa DSOD, makialam na kayo. Si Alex Quismondo, makialam ka na po. Pwede mo yung gagawin, magiging proactive ang Supreme Court para paliwanagin mo. Pwede naman moto proprio, papaliwanagin mo yung mga korte dyan. Bakit nangyari na yung korte na Pasay na walang territorial jurisdiction sa mga lupa, sa Muntinlupa, ay nagkaroon ng pagkakataon na sila ang humawak ng kaso. So, yan lamang po at over and out at magtatawag na lang po sana ipagdasal ninyo, mga aking mga subscribers, ipagdasal nyo na huwag na umulan bukas at umulan ngayon, na matuloy ang bagyo na Juaning at matitigil ang demolition. Maraming salamat po. Darna, maraming salamat. Sige, mag-shoutout na lang ako, no? Kay Brad Juan Paulo Alcozans, Forever, Ryan Jet. Tapos Argo, Ryan Jet, highlight niya si Biason. Tapos si Aliliana Ayala Steel, bayaran mo muna kami kahit konti para may magamit kami paghakot isa to sa biktima. So naghihingi na lang, bayad na lang. Pwede naman na pagpatayo. So Dina Duat, maawa po kayo sa mga tao. Mayor Rupi Biason, RC Eco Elmer Balahuro, wala na mayor, naduwag na. So Mary Jane Acero, salamat Attorney Kausing sa pagtutulong sa aming community. God bless. Reds 79, hello again, Attorney Dr. Engineer Toto Kausing. Elina Astor, salamat po Attorney Sapa sa pagtulong sa katulad namin, maralitang mamamayan dito sa Muntinlupa. Wala na daw magagawa ang mayor namin dito at Kapitana. Oy, Kapitana anong pangalan? Hobita Constantino, mag-resign ka na. Wala kang kwentang barangay kapitan. Dapat ang higit na makakatulong sa amin dahil sila pa ang ama at ina ng mga taga Muntinlupa. Mayor, gising po, aksyon at solusyonan mo ang kailangan ng mga tao rito sa Acero. Beacon Bertosio, Attorney, salamat. Ryan Jet, tapos Rudy Rabi, Charlie Whiskey, kasalanan ng Office of the Building Official yan. Rudy Rabi,
Oliver Cedillo, ay napakahirap ng kalagayan natin. Sino pa? Pastor Rodi Rabi, Charlie Whiskey, meron ba magawa mayor dyan? Meron po. Sinabi ko na, binigay ko na yung tip. Conrado Lepio, Maya Pabingi, Katoto, Maya Pabingi sa mga kabalin ko. Naimbag Rabim sa mga kapatid ko mga Ilocano. Marisa Dignos, salamat sa mga taong ginamit mo, Panginoon, para may tumulong sa aming sitwasyon na kasalukuyan. Sana namin umaksyon na ang aming ama sa lungsod. Next is Zeli Paimuria. Mahirap na maging mahirap, pero kung may puso ka, Mayor, alam mo ang pakiramdam na nasakupan mo. Ricky Paguyo, dapat bago paalis, dapat may paglilipatan sa kanila. Ricardo Fioreto, sana Sir Toto magtiwala si Mayor Biason sa iyo. Rogelio Kakatapado, tapos si Crisaldo Boral Astor. Good evening po, attorney. Salamat po. Mayor, maawa naman kayo sa amin. Mga taga Muntinlupa, alang-alang po sa kabilang Westville Association. Kasi po sa amin, Westville Association, ay walang demolition yan saka demolition permit. Walang demolition permit eh. Si Gregorio Mabaran, natalo po ba si Presnedi? Hindi. Congressman siya, si Presnedi na walang kwenta. Onofre Cabrera, shout out, attorney engineer, watching from QC. Okay, ang ganyan muna, ipagdasal nyo lang po sila. Yun lang ating magagawa. That's the best that we can. We do our best and leave everything else to God. Ganun lamang po. Narda, Kandarda pala, kumusta? Out tayo. Pasalamat ka sa mga pasalamat ka sa mga listeners and viewers ko. Pasalamat ka Humingi ka na sa kanila apila na ipagdasal kayo. Magsalita ka na, Darna. Okay po. Maraming salamat po sa inyong attorney. Patuloy ka nagagabayan ng Panginoong Yesus na ikaw ay patuloy na makakatulong sa mga taong mahihirap. Nakatulad namin na kami ay nasa laylayan. At praying na si God ang manguna at magpagitna sa amin. Okay, sige. Salamat. Sigurado tutulungan kayo ng Diyos. Mamaya, dasal kayo lahat. Si Crisaldo Boral Astor, good evening po, attorney. Salamat po. Mayor, maawa naman kayo sa aming mga taga Muntinlupa. Gregory Babaran, natalo, hindi po siya natalo. Onofre Cabrera, shout out. Dennis Causing, kapatid ko. Renan Season, Katoto, shout out kay Elena Season. Salamat po. Oliver Jadillo, salamat po. Maraming salamat po. Magandang gabi. At saka like na lang, paki-like mga followers ko. Please, wag niyong skip ang ads kasi yan na makakatulong sa akin para mabigyan ako ng lakas loob at inspirasyon. Hindi kagaya ng inspirasyon mula kay Sara Diskaya. Inspirasyon para magpatuloy, para balita ko sa inyo mga pangyayari na bago at saka mga issue. Paliwanag ko sa inyo kung anong issue niyan patungkol sa batas, kung anong ibig sabihin. Maraming salamat po sa inyong lahat.